Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, isang mapagpalang araw po sa bawat isa at purihin po ang ating Panginoon Diyos na buhay. Ako po si Brother Roland Ilaga mula po sa CRC Calamba Daughter Church. Tayo po muli ay mag-aaral at makakapakinig po ng salita ng Diyos. Ito po sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pong pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula sa programang ito, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na buhay na mula sa langit na mapagpala at dakila, pinupuri at sinasambakan namin sa umaga pong ito. Salamat po sa muling pagbibigay po sa amin ng panibagong buhay, kalakasang pisikal at espiritual na pananampalataya, at salamat din po muli sa pagkakataon na binigay po ninyo sa akin upang ang salita po ninyo ay akin pong maibahagi sa bawat isa, at humihingi po ako ng gabay, kaalaman at karunungan na nanggagaling sa inyong kapangyarihan upang ang salita mo ay maipamuhay sa pang-araw-araw po naming pamumuhay sa mundong ito. At ninisin din po ninyo ang aming puso't isipan, at ito pong gawain ito ay pinagkakatiwala na po namin sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong araw pong ito ay Blessings of Obedience and Prosperity. Sa Tagalog po ay pagpapala ng pagsunod at kaunlaran. At ang mga talata na nakaayon po sa title ng ating pag-aaralan po sa araw na ito ay makikita po sa Deuteronomy chapter 28 verses 3 to 8. Sa verse 3, pagpapalaan niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Sa verse 4, pagpapalaan niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Sa verse 5, pagpapalaan niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Sa verse 6, pagpapalaan niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Sa 7 naman po, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakay niya kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. At sa huling verse po, sa verse 8, pagpapalaan niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalaan niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa mga talata na ating pong nabasa mula sa Biblia sa salita ng Diyos ay nagpapakita o inilalarawan po kung gaano po kabuti ang ating Panginoon Diyos, na walang imposible sa Kanya, na kaya niyang ibigay ang mga pagpapala na nais niyang gawin, maging ito man ay sa likas na yamang lupa, binhi, paunlarin ang bayan, bukid, mga hayop, sa mga magiging anak, at sa lahat ng gagawin ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya maliwanag po dito sa ating pong nabasa ng mga talata na ang pagpapala ay nagmumula po talaga sa ating Panginoon, nanggagaling lamang po sa Kanyang kapangyarihan, na bago po tayo pagpalain ay una ay pagbibigay po sa atin ng buhay araw-araw. At mga kailangan para mabuhay sa mundong ito, at alam ng Panginoon Diyos ang mga kailangan natin, maging ito man ay hindi po natin hingiin sa Kanya, sapagkat siya ang una nagbigay sa atin, at kahit kailan ay hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibigay ng pagpapala, kahit sa kapanahunan po natin na hanggang ngayon ay hindi nagkukulang ang Panginoon Diyos sa Kanyang mga binibigay na pagpapala sa atin araw-araw. Kaya sa mga pagpapala po na binibigay sa atin, na dapat po natin iyon ipagpasalamat sa lumikha ng buong sanlibutan, at iyon po ay ang ating Panginoong Diyos na tunay, na hindi nagbabago ngayon at kailanman. Kaya ang kaakibat po ng pagsunod sa Diyos ay pagpapala na nagmumula sa kalooban niya na ibibigay sa atin kung paano niya tayo pagpapalain. Kaya sabi din po sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 8 po ay magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng mga bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Nabasa din po natin sa verse 8 ang mga negatibong gawain ng mga hindi mananampalataya at hindi rin kumikilala sa salita ng Diyos, na kung sakaling sasalakayin ng mga pagpapala ng Diyos ay tinuturo po sa atin na ito po ay ipanalangin natin sa Diyos at ipagkakatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at laging kasama natin ang Diyos para protektahan tayo, at hindi niya hahayaan na maghari ang kasamaan laban sa kabutihan. Bukod po sa pagpapala ng pagsunod at matamasa ang kaunlaran ng mga sumusunod sa utos ng Diyos, sa mundong ito ay hindi po dito natatapos ang pagpapala ng Diyos sa pagsunod sa Kanya, kundi ganun din po sa masunurin sa Kanyang mga utos ay magtatamo din ng buhay na walang hanggan, dahil ito po ay pangako din ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya para po sa ating conclusion ay basahin po natin ang Apokalipsis chapter 5 verse 13, at ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa kaniya
na nakaupo sa luklukal at kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. Kaya sa unang nabanggit po sa talata ng ating pong nabasa ay una ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at sumunod po ay mga bagay na nilalang ng Diyos sa mundong ito. At sinabi din po dito ang sa kaniya nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. Kaya mas naisin po natin ang mga bagay na pagpapala na nasa langit, sapagkat ang pagpapala po na ito ay panghabang buhay. Nakapiling natin ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo na walang katapusan at panghabang buhay na pagpapala na ibibigay niya sa patuloy na pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kaya sa pagwawakas po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay muling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katuruan at mensahe na ibinigay po ninyo sa amin sa araw na ito. At naway ang aming natutunan sa araw na ito ay ma-apply po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, namin may pagsunod sa iyo at sa mga pagpapala na ibinibigay mo na may kakontentuhan sa aming mga buhay. Dahil mas higit pa ang mga pagpapala na sa langit kaysa sa nasa lupa. Kaya ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi po ninyo sa umagang ito at patuloy na samahan po ninyo kami muli bukas ng umaga para mas makilala pa po natin na mas malalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po muli si Brother Roland Ilagan at inaanyayahan ko po kayo na i-share, i-like at i-subscribe ang Tinapay Mula sa Langit para mas marami pa pong makakilala sa Panginoon at sa pamamagitan po ng gawain ito na through online ay may bahagi ang salita ng Diyos at maging pagpapala sa iba ang salita ng Diyos. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.